Matapos ang napaka-intense na 1v1 ni Nagumo at Gaku, ngayon ay ire-review na natin ang Sakamoto Days Chapter 153 at 154. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sunod na eksena matapos matagpuan ni Sakamoto ang katawan ni Nagumo at ang muling pagkikita ni Gaku at Uzuki kung saan makikita natin ang isa sa pinakamalalakas na eksena sa buong serye. Kaya namang, this is Mr. AI Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang kabanata kay Uzuki at Gaku na magkasamang bumababa sa isang hagdanan patungong underground. Sinabi ni Uzuki na impressive ang pagkakapatay ni Gaku kay Nagumo. Isa pa man si Nagumo sa dalawang top fighters ng Order at noon pa man ay hinahangaan na niya ito simula pa noong estudyante pa sila. Nagpasalamat pa siya kay Gaku dahil naligpit nito si Nagumo. Sagot ni Gaku, oo, malakas-lakas talaga si Nagumo. Napatingin si Uzuki at nasabing bihira raw para kay Gaku na umamin si lakas ng kalaban. Sagot ni Gaku, whatever. Hindi na ako interesado sa mga larong natalo ko na. Ngunit tugon ni Uzuki, hindi pa natin natatapos ang laro. Ang final boss ay naghihintay pa. Samantala, kitang-kita ang pagkabahala ni Shin. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa ito kay Nagumo. Nakahandosay si Nagumo at tila wala ng malay, ngunit sinabi ni Sakamoto na may pulso pa ito. Kumuha siya ng ballpen at sinaksak ito sa dibdib ni Nagumo, isang thoracic drain, para mailabas ang dugo na naiipon sa dibdib. Nagulat si Shin at tinanong kung ano ang ginagawa ni Sakamoto. Ipinaliwanag ni Sakamoto na kailangan nilang isecure ang airway at huwag tanggalin ang mga blades, bagkus balutan ng tela para manatili sa pwesto, habang siya naman ay minamasahe ang puso ni Nagumo. Habang ginagawa ito, pumasok sa isipan ni Sakamoto ang mga nawalang kaibigan at naitanong niya sa sarili, mamamatay ka rin ba, Nagumo? Bakit ako pa ang buhay? Maya-maya, dumating si Kashima at nagtanong, anong ginagawa mo, Sakamoto? Nagulat si Shin at Sakamoto. Ipinaliwanag ni Kashima na nakita niya sa TV ang balita tungkol sa pag-atake ni na Master X at ng grupo nito sa museum at tinanong kung nasaan si Master X. Nataka naman si Shin kung paano nakapasok si Kashima at sinagot nito na binuksan ni Zeba ang pintuan. Himingi ng tulong si Sakamoto kay Kashima dahil lampas na sa kanyang kakayahan ang pagliligtas kay Nagumo. Sagot ni Kashima, bakit naman ako tutulong? Hindi ibig sabihin na nag-align ng interes natin kaibigan na ninyo ako. Naisip ni Shin kung ano kaya ang gagawin ni Nagumo sa ganitong sitwasyon. Kaya sinabi niya na sila na lang ni Sakamoto ang bahala. Ngunit sa huli, nagpa siya si Kashima na tumulong kahit papano, sabay biro sa itsura nilang magulo. Sinabi ni Kashima na malubha ang sugat ni Nagumo at marami na itong dugong nawala. Pero may dala siyang bagong life-saving device na siya mismo ang imbento. Hindi pa nga raw ito tested. Habang inaasikaso si Nagumo, napansin ni Kashima ang isang peklat sa kanyang braso at napaisip, ang peklat na ito. Samantala, sa Special Collection Area ng museum, makikita si Asaki na nagsasabing, napaka-boring ng lugar na to. Sawa na ako sa kakatingin ng art. Agad namang sumagot ng curator at sinabing huwag niyang hawakan ng art piece dahil napaka-valuable nito. Dito naman kay Muto, nasabi niya sa kanyang isipan kung bakit natagalan sina Uzuki. Kailangan pa ba raw niyang hintayin sina X o siya na mismo ang papatay sa chairman? Grabe raw kasi ang gulo sa itaas at wala ring nagmo-monitor sa mga cameras ngayon. Maya-maya, tinanong siya ni Asaki, by the way Muto, kailan pa pupunta ang mga kaibigan mo rito? Nagulat si Muto at agad naisip, alam niya na espiya ako. Paano? Saan ba ako sumablay? Patay ako rito. Sabi naman ni Asaki, nakakaiba ang paraan ng paglakad ni Muto at ilang beses din itong kumurap. Lahat daw ng iyon ay malinaw na sinyales ng stress at takot. Tinanong pa niya, may nag-utos sa'yo na i-isolate ako rito, hindi ba? Bigla namang dumating sina Uzuki at Gaku sa unahan nila, bagay na ikinagulat ni Asaki. Kay? Nakakasurpresa naman. Anong ginagawa niyo rito? Kayo pala ang nasa likod ng kaguluhan sa labas, sabi niya. Diretsong sagot ni Uzuki, nandito ako para patayin ka, Asaki. Oras na para tapusin ang pagdurusang dinulot mo simula pa noong Alcamar. Ngunit tanong ni Asaki, pero una, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Hindi mo ba kinukundina kung paano ako nag-alala sa'yo simula nang bigla kang mawala? Sagot ni Uzuki, Asaki, lahat ng tungkol sa'yo ay kasuklam-suklam.
Agad siyang pumindot ng button at biglang lumubo ang mukha ni Muto hanggang sa sumabog ito sa tabi ni Asaki. Balik kina Sakamoto, tinanong ni Shin kung Kashima kung ano ang problema dahil napansin nilang unti-unti nang nagfe-fade ang mga tattoo sa katawan ni Nagumo. Gulat si Shin nang biglang sabihin ni Kashima, ihinto mo na ang resuscitation. Ngunit hindi pa man tumigil si Kashima, bigla namang napaubo ng dugo ang isang lalaki. At hindi pala ito si Nagumo, kundi si Gaku. Balik kay Asaki, makikita na wala man lang galo sa kanyang katawan. Sabi pa niya, paano? Ayos lang ako ngayon. Ngunit sa isip ni Uzuki, hindi siya nagulat. Hindi niya naman inaasahan na madali lang patayin si Asaki. Kaya agad niyang inutusan si Gaku na atakihin ito. At sumang-ayon naman si Gaku. Ngunit sa hindi na inaasahang pangyayari, biglang sinaksak si Uzuki mula sa kanyang likuran, diretso sa puso. Gulat na gulat siya nang makita kung sino. Si Nagumo pala, na nagpapanggap bilang si Gaku. Kaya balik kay Sakamoto, sinabi niya na buhay pa si Nagumo. Pagkatapos nito, ipinakita ang kasalukuyang lokasyon ng iba't ibang grupo. Sina Osaragi at Amane, unknown pa rin. Sina Carolina Reaper, nasa 3rd floor. Sina Shishiba, Kumanomi at Haruma nasa 2nd floor, habang sina Kashima, Gaku, Sakamoto at Shin ay nasa 1st floor. Samantalang sina Nagumo, Uzuki at Asaki ay nasa B4 sa Special Collection Storage. Balik kay Nagumo, ipinakita ang eksena ng pagsaksak mula sa ibang anggulo. Binunot niya ng kanyang espeda, bagay na ikinagulat ni Asaki. Tanong ni Uzuki, nasun si Gaku? Sagot ni Nagumo, pinatay ko na siya. Napahawak sa dibdib si Uzuki, hindi makapaniwala. Bakit? Paano mo nagawa yun? Sa isip naman ni Nagumo, anong nangyayari? Sinaksak ko na siya direkta sa puso. Bakit buhay pa rin siya? Bakit hindi siya namatay? Dito naman kay Sakamoto, ipinaliwanag niya na si Gaku pala talaga ang kasamahan ng ex. Kaya ang nangyari, si Gaku ang siyang nahuli nila. Pero si Nagumo ay nag-disguise bilang si Gaku para linlangin si Uzuki at Asaki. Sabi ni Shin, so, pinakailang pala ni Nagumo ang pangkamatay niya. At tinanong niya si Kashima, alam mo na kanina na hindi si Nagumo yung tinitreat mo, di ba? Inawat siya ni Sakamoto pero sagot ni Kashima, ginawa ko iyon dahil gusto kong iligtas ang mga kaibigan ko. Gaya mo, sino ko ba para pagsabihan ako? Sabi ni Shin, may punto ka, pero delikado kung magigising ngayon si Gaku. Sagot ni Kashima, hindi siya magigising ngayon. Milagro na nga lang nabuhay pa siya sa kabila ng lahat ng injuries niya. Napaisip si Sakamoto, nasaan na kaya si Nagumo ngayon? Maya-maya may lumabas mula sa kabilang hall at napansin agad ni Sakamoto. Oh, si Shishiba! Nakatingin si Shishiba sa kanila at agad itong naglan sa harap. Hoy, si Sakamoto pala ito! Sabi niya. Sagot naman ni Sakamoto, long time no see. Tinatanong siya ni Shishiba, ano bang ginagawa mo rito? Hindi pa man siya nakakasagot, may isang konkretong bato na inihagis papunta kay Sakamoto. Buti na lang at nasuntok ito ni Shin na siyang nagligtas sa kanya. Nagpasalamat si Shishiba at sa isip ni Shin, ang lalaking ito nasa order din. Sinabi ni Sakamoto, mamaya na lang tayo mag-usap. Sino ba sila? Sagot ni Shishiba, mga guest namin yan. Makikita sina Kumanomi at Haruma. Sabi ni Haruma, nakuha mo ang serve ko, nice moves. Pero pinaalahanan siya ni Kumanomi na magpahinga na muna. Siya na raw ang bahala. Dagdag pa ni Kumanomi, mas mabuti raw natulungan na lang ni Haruma sina Kei at Gaku dahil nag-aalala na siya. Maya-maya napansin ni Kumanomi si Gaku sa likod ni Shin. Hoy, kayo bang may gawa niyan? Tanong niya. Sa isip ni Shin, siguro ito ang babaeng may magnetic ability na binanggit ni Hugh. Kaya sinabihan niya si Sakamoto na umalis muna sila at mag-regroup. Ngulit nagalit si Kumanomi at naghanda ng coil gun. Hoy, tinatanong kita, sigaw niya bago i-release ang kanyang atake. Nagulat si Shin, pero na-deflect lang ito ni Shishiba gamit ang martilyo niya. Kumalabog ang tunog at medyo nainis si Shishiba. Paglingon ni Shin, laking gulat nila nang nasa likuran na agad si Kumanomi at nilapitan si Gaku. Umiiyak pa ito at nagsabing, andito ka lang pala, sorry. Masakit ba? Magiging okay lang lahat. Pag uwi natin, lalaruin natin ulit yung mga paborito mong video games. Nagulat ang tatlo sa bilis ni Kumanomi. Pero agad siyang nagpakatatag. Hindi ako pwedeng maging malambot kagaya dati. Dapat mag-focus ako. Dito na nagsalita si Shishiba. Mr. Sakamoto, wala akong pakialam kung anong ginagawa mo rito. Pero si X,
Nasa underground, sa special collection area. Ako na ang bahala rito. Pero, hihiramin ko muna ang bata, si Shin. Sagot ni Sakamoto, sure. At umalis na siya. Naghanda naman sina Shishiba at Haruma. Tinanong pa ni Shishiba, anong pangalan mo? Sagot ni Shin, Shin. Dagdag pa ni Shishiba, ilang taon ang experience mo? Subcontractor ako ng JAA for 7 years. Ngunit sabi ni Shishiba, hindi yun ang ibig kong sabihin. Gaano ka nakatagal lumalaban sa ganitong level? Nahihiya namang sagot ni Shin, wala pa akong experience sa ganitong level. Sabi ni Shishiba, totoo. Makikita na naghanda na si Haruma. Bigla siyang tumalon ng napakalakas at sinalubong ni Shishiba. Pero nakaiwas si Haruma at nakaposisyon. May hinugot siyang isang bagay na agad nag-transform bilang isang javelin. Nakahanda na siyang ihagis kay Sakamoto na tumatakbo papalayo. Saan ka pupunta? Sigaw ni Haruma habang bumueno. Sa isip ni Shin, bakit kay Sakamoto nakatingin si Haruma? At talagang inisinta niya si Sakamoto. Buti na lang at nasalo at napigilan ito ni Shin. Hindi mo mahawakan si Mr. Sakamoto, sigaw niya. Sagot ni Haruma, nasan ba ang manners mo? Ganyan ba ang pag-greet sa nakakatanda? Ngayon si Haruma at Shin ang maghaharap habang sina Shishiba at Kumanomi ang nagsimula ng magtuos. Samantala si Sakamoto ipapunta na kina Uzuki na ngayon nasaksak ng Master of Disguise mismo na Nagumo. Man, what a chapter! At sa susunod mas titindi pa ang laban. Kaya tutok lang kayo kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, like, comment, follow at subscribe na rin para sa mas marami pang videos na kagaya nito. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.